gawain natin sa Panginoon. Amen? Kamusta pong araw nyo? Buti naman. Nice. Nice one, nice one. God is good daw po. No? God is good. Ayun, this is a verse of reminding us that uh, Jireh is always enough and more than enough. Amen. Sabi po sa Matthew 10, verse 29, are not two sparrows sold for a penny, yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. Amen? So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Amen? So, alalahan natin na yung Panginoon nga, yung ibon, di niya pinababayaan. Tonight, let's enjoy worshiping God. Let's enjoy His presence, His power. Hayaan natin siya mangusap sa buhay natin. Amen? Wasn't holding you up, so there is nothing I can do to hold me down. It doesn't take a trophy to make you proud. I've never been more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. You are Jireh. You are enough. You are enough, and I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. I don't wanna forget how I feel right now on the mountaintop. I can see so clear what it's all about. So stay by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. Jireh, you are enough. Let's declare this one. You are enough, and I will be content in every circumstance, 'cause you are Jireh. You are enough. Once again, Jireh. Jireh, you are enough. Jireh, Jireh, you are enough, and I will be content in every circumstance. You are Jireh. You are enough, forever enough. You are forever enough, always enough, more than enough. You are forever enough, always enough, more than enough, forever enough. You are forever enough, always enough, more than enough. You are forever enough, always enough, more than enough. I'm already loved, I'm already chosen. I know who I am, I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. That is enough.
chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. That is enough. I'm already loved. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved. Know I'm chosen. I know who I am. More than I could imagine. And that is enough. You are enough. That is enough. You are enough. That is enough. You are enough. And that is enough. You are enough. If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? 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 It's more than you ask, think or imagine, according to His power working in us. It's more than enough, more than you ask. It's more than you ask, think or imagine, according to His power working in us. It's more than enough. It's more than you ask, think or imagine, according to His power working in us. It's more than enough. More than you ask. It's more than you ask, think or imagine, according to His power working in us. It's more than enough. Jaya. Jaya, you are enough.
are Jireh. You are enough. Jireh. Jireh. You are enough. Jireh. You are enough. And I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. You're forever enough. You are forever enough. Always enough. More than enough. You are forever enough. Always enough. More than enough. You are forever enough. Always enough. More than enough. You are forever enough, always enough, more than enough. You are forever enough, always enough, more than enough. You are forever enough, always enough, more than enough. You are forever, forever enough, always enough, more than enough. You are forever enough, always enough, more than enough. You are forever enough, always enough, more than enough. If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more will he love you? How much more does he love you? If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? 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 How much more? So don't you worry. So don't you worry. So don't you worry. So don't you worry. Don't you worry. Come on, church. So don't you worry. How much more? Don't you worry. Don't you worry. Come, don't you worry. Don't you worry. Don't you worry. Don't you worry. Come, don't you worry. He love you. Circumstance, 'cause you are Jireh. You are enough. You are Jireh. Jireh. You are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh. You are enough, forever enough. You are forever enough, always enough, more than enough.
forever enough, always enough, more than enough. You are forever enough, always enough, more than enough. 'Cause you are Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Jesus, hallelujah. Lord, you are enough, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mambanal. Purihin, purihin, purihin ang iyong dakilang pangalan sa gabi ito, oh God. Lord, you are our Jehovah Jireh, oh God. Our great provider, oh God. Hallelujah. Maraming salamat muli, Panginoon, sa gabi ito, God, at patuloy niyo po kaming iningatan na kami po'y makarating ng maayos sa iyong bahay, sa bahayang ito, God. Lord, you're thou Jehovah Rapha, oh God. Patuloy ko po'y tinataas ang buhay ni Baby Elisha, oh God, Beltran, oh God, sa mga oras na ito, oh God. Lord, that's her from Hindu to, oh God. In the mighty name of Jesus, oh God, you're thou Jehovah Rapha, oh God. Our great healer, oh God. Our great physician, oh God, in the mighty name of Jesus, oh God. You're the God that healeth me, oh God. In the mighty name of Jesus, oh God. In the mighty name of Jesus, oh God. Lord, salamat. Dahil ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, oh God. Lord, sa inyong lingkod na gagamitin sa gabing ito, oh God, ang iyong anointing, wisdom and knowledge, at siya ko po patuloy tinataas sa biyaya na yung trono, oh God. At patuloy niyo pong i-prepare ang aming mga puso, Father God, upang ito po, Panginoon, ay maging matabang lupa, Panginoon, upang ang aming lahat na maririnig na iyong mga banal na salita, O God, ay patuloy po ito namin may sa pamuhay, Panginoon. At patuloy po namin ito magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O God, to glorify you more, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat sa aming mga music team, O God, sa pangalan ni Jesus, O God, muli, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka magpakailan-kailan pa man sa aming mga buhay, O God. Lord, maraming salamat sa kalakasan na nagmumula sa inyo, O God. In the mighty name of Jesus, O God. In the mighty name of Jesus, O God. Patuloy pagpalain ng bawat isa sa kaming ito, O God. Maging sa aming mga nasa online viewers, Father God, abutin niyo po sila na inyong mapagpalang mga kamay, O God, sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus. Lord, muli, we honor you, God. We magnify you, God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy, holy name, O God. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Muli, Panginoon, we give you back all thy praises, highest honor, glory, and adoration. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, is we pray. Amen and amen. Good evening po. Magandang gabi po sa bawat isa atin. Kumusta po ang bawat isa? Mabuti po. Alright, praise God. Tayo po ay sama-sama muli sa gabing ito na mananalangin sa Panginoon at kalakip ng mga prayer topics na meron tayo. Bago po ang lahat, tayo po muna ay buksan natin ang mga puso upang sa ganoon maging matabang lupa po ang ating mga puso sa tanggap po ng biyaya ng Panginoon. Let's open our Bible in the book of Mark chapter 4, verse 26 to 29. Sa Marcos po, Kapitulo 4, talatang 26 hanggang 29. Basahin po natin. He also said, "This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground, night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grow, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain, first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come." Verse 20. Ayan. Sa Tagalog po, mas
Basahin po natin, sinabi pa rin ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay matutulad ng isang paghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa siyang magpapasibol at magpapabunga sa mga pananim, usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil, pagkahinog ng mga butil, agad ito'y ipapagaspas sapagkat dapat nang anihin. Ang Diyos po ang pala po sa kanyang pong salita sa gabing ito, tayo po'y manalangin. Dahil ang Diyos sa gabing ito, nananalangin po kami Panginoon, kami po'y nagsama-sama, Father God, nananalangin, naghahay sa Panginoon upang idulog po yung mga prayer topics na meron po kami sa gabing ito. Dalayan po namin, Panginoon, sa bawat kapatiran po namin na nanonood online, sa mga kapatiran po namin na may mga prayer topics, Lord, we pray, Father God, na patuloy po siya, O Diyos, ang siyang magbigay, Panginoon, at tugunin po niyo po paano mga pangailangan nila. It could be spiritual, physical, Panginoon, anumang aspeto ng kanilang buhay. Maranasan po nila, Panginoon, ngayon po ang katugunan sa mga panalangin na kanila po pinapanalangin sa iyo. O Diyos, pagpala niyo po, Panginoon, ang mensahe namin po ang pagbubulay-bulay ngayong gabi. Tunay nga po, O Diyos, na kayo po ang siyang makilala. Kayo po, O Diyos, ang siyang mataas. At higit po sa lahat, Panginoon, ang iyong kaharian ang siyang maghari sa po ang kalagitnaan sa gabi ito. Papuspusin niyo po kami ng iyong banal Espiritu Santo upang mas maunawaan po namin ang mensahe na ibigin niyo po sa amin sa gabi ito. Fill us with your Holy Spirit, Father God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise God, praise God, praise God. Right, so magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nasa panghuling Wednesday. Tama po ba? So pagkatapos, Marso na po, nararamdaman niyo na po yung init ng panahon. Ito na po yung oras kung saan tawag natin dito, summertime. Ito na po yung oras na pwede tayong magbabad sa tubig, pumunta sa iba't ibang mga lugar, mga mga dalampasigan o di kaya mga swimming pool para ay mabawas-bawasan yung init nararamdaman natin. Especially for yung bansang Pilipinas ngayon, parteng Visayas, they're experiencing sobrang El Nino po sa nila. Sa bandang, I forget the location, Mindoro. Opo, medyo nararanasan nila ngayon yung sobrang init ng panahon. At the same time, kahit dito sa Angeles, dito sa Pampanga, sobrang mararamdaman mo na it's February pa lang, pero sobrang init na po, sobrang summer na because of yung tatawag na El Nino po. Pero praise God pa rin dahil po ang Diyos po ay patuloy na nagiging sufficient sa buhay po natin. Tayo po ay magwawakas sa ating pong Wednesday ngayon sa ating pong tema, Harvesting a Harvest. Sabihin na po natin sa Mark chapter 4 verse 26 to 29, let's talk about the harvester. Sino po ba itong harvester? It's us. Tayo po yung mga mananampalataya. All we need to do is just plant and plant and plant until the Word of God tumubo yun sa puso ng bawat isa. In 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 9, meron dito usap-usapan. Sabi ng mga ilan, bakit po ba masyado tayong nag-aalala sa bawat kung sino yung magpapatubo sa mga bagay ito? Basahin po natin dito in 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 9. Sabi po dito in verse 5, sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kaya may mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinatanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang magpapatubo at nagpapalago. Hindi ang nagtanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siya nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at mga nagdidilig ay kapwa ng manggagawa lamang at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ay bukirin niya. Amen. So sa gabing ito, praise God, at tayo po ay sama-sama na maunawaan ngayon po ang sino ba ang harvester, ano po ba ang gawain ng harvester.
ano po ba yung kailangan na maunawaan ng mga sa Tagalog ng harvest, tagapag-ani? Ito po yun. Ano po ba yung pinakamalaking kasangkapan nito at ano po ba yung dapat maging attitude ng isang tagapag-ani? So, marami nagsasabi na, ay, ako naman po na ganun dyan, nag-akay. Dapat, minsan may sama pa ng loob sa church. Dapat hindi na ako pinapansin ni sister. Dati-rati, ako rin kakausap niya, di ba? Tuwing prayer meeting, sama-sama kami niya. Nagsishare kami ng Word of God dati, tsaka mga prayer topics. Ngayon, hindi niya ako pinapansin. Ano kaya yun? But no, it's the Lord na nagpapaunawa sa atin na tayo po ng mga mananampalataya sa Diyos, may kanya-kanya tayong season kung saan tayo papalaguin ng Panginoon. At depende sa mga gift na binigyan ng Panginoon, sa mga regalo na meron tayo, it could be meron tayong kakayanan na tumulong sa mga tao through pag-evangelize. Meron po sa atin mga manggagawa na magiling sa pagluluto, na dahil sa pagluluto na born again sila. Na, ang sarap naman ang pagkain sa Abundant Life Church. Sige nga, punta ako dyan para madala ko rin yung mga kapitbahay ko at mga kamag-anak ko dahil sa masarap sila magluto. Ano kaya meron sa Abundant Life Church? Dahil lagi sila, ang galing nila mag-serve. Kapag papasok pa lang ako sa pintuan nila, ang gaganda na ng mga ngiti nila. Tapos sobrang nadadala talaga ako. Panatig ako na nasa bahay ako. At ayoko nang, parang feel at home talaga ako. Mga ganong cases. So we have different gifts, different ways so papaano tayo gagamitin ng Panginoon. Pero mga bagay na yon, sabi na dito, sabihin natin sa 1 Corinthians chapter 2, 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 9, tayo'y mga manggagawa ng Panginoon. Ang Diyos pa rin yung mahalaga doon na nagpapatubo sa bawat kaluluwa na binigay niya sa atin. Amen? So all are we doing is planting and watering the seed. It's our job na mag-plant at mag-water ng seed. Sa ating introduction, the response of the soil is not anymore our responsibility because that's God's responsibility. Amen? So, ang Diyos po, ito po yung business ng Panginoon. So, ginamit ka ng Panginoon para maghasik ng binhi, para magpatubo ng binhi, pero ang Diyos po yung bahala na siya na mismo yung magpapalakas doon sa binhi na binigay niya o pinatubo natin. Amen? So, nakakatuwa po sa ating church. Marami na po tayong napagdaanan. Last Sunday, kita niyo po yung mga kabataan, but we are praying na even their first time pa lang yun or second time na pumunta sa church, but let's pray na magpatuloy sila sa harapan ng Panginoon. Amen? Ang gawain natin ay hindi naman nawawalan ng saysay as long as yung para sa kapurihan na ng Diyos, tayo po lahat ay sama-sama na babahagi ng salita ng Diyos. Sa gabing ito, mag-usap po tayo patungkol sa harvester. Why we need to talk about harvester? Because our main concern is everyone is for us to grow. Lahat tayo dapat ay tumutubo. Lahat po tayo dapat ay lumalaki. Dapat ang isang Kristiyano ay hindi Kristiyanong bonsai, kundi tayo isang Kristiyanong lumalaki at namumunga. Ang mga gawain na to ng Panginoon ay dapat maunawaan natin na tayo ay nasa sa line ng Panginoon na gusto niya ang bawat isa na Kristiyano ay tumutubo at namumunga. Dahil ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo ay nasa isang maliit lang na place, isang sulok, pero ang gusto ng Panginoon ay nare-recognize tayo ng iba't ibang mga tao because we have this so-called tayo ay anak ng Diyos. Meron po ako napanood sa isang TikTok na sobra akong nalungkot sa isang priest kung saan dati daw siyang pastor. Pero dahil sa hindi daw niya nakita, napansin or naramdaman yung buhay bilang isang Kristiyano, kaya lumipat siya sa pagiging Katoliko. Doon niya nahanap yung sarili niya. Pero sabi ko, bakit? Paano kaya yon? Kapag ikaw naman tinawag ng Panginoon, gagawa siya ng kapamaraanan para makilala mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Pero anyway, we have different naman kung tinawag ka talaga ng Diyos sa iba't ibang kapamaraanan, then definitely pag kanya ka. Walang makahagaw sa kamay ng Diyos kapag tinawag siya ng Panginoon. Amen. Kaya sa gabing ito, all we need to do is just keeps on growing,
keeps on planting and keeps on doing the seeds dahil ang gusto ng Panginoon, tayo'y dapat tumubo. So dahil dito, pag-usapan po natin number 1, sa grow, sa word na grow, we need to go. So if you remember last message ni Pastor Aris last Sunday, Matthew chapter 28, verse 18 to 20, right? So Jesus came and told his disciples, I have given all the authority in heaven and on earth. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So go. Tuloy lang tayo. Kung ano mang pinapagawa ng Panginoon, naka-challenge po, may mga kapatiran po tayo ngayon sa Makabebe na sobra din po silang tuloy-tuloy na sila. Wala pa silang masyadong church, but let's pray, they're praying na maging may makatuwang din sila sa place na yun para mabahagi ng satanan. Just if you were going to po doon sa mga Bible study nila, may mga Bible study na like ranges 7 to 10 persons. Nakatuwa yung mga puso nila. Dalawa lang sila nun. It's Pastor Rada and Pastor Roy. So we're praying din po yung ating church na maka-visit tayo one day sa nila, sa mga bebe. And then, so, let's pray na kung paano tayo tutulungan ng Panginoon. And then, our pastor also started to have another vision for another pagiging church, magiging branch ng ating church wherein we're growing. So, hindi na talaga tayo, kumbaga, masyado masikip na tayo sa place na to. Dito pa rin naman play yung ating main church dito. Pero pwede na mga anak na ng mga anak yung church natin to different places. Amen? So, nakatuwa rin sa church natin dahil marami tayong mga galamay. Marami tayong mga parte ng katawan na kumikilos ang bawat isa. And therefore, hindi napapagod ang bawat isa. Bagamat yes, nakapagod. Pero walang nagreklamo na, ano ba yan? Ako lang tagaluto lagi. Ako na lang taga-igib or tagapag-serve. But no. So, ang gusto ng Panginoon dito, as we grow, first we have to understand that we need to go. Kailangan nating magpagamit sa Panginoon. Pag sinabing magpagamit, so every Sunday po, makita nyo, ilan lang lagi nagpe-prayer, nag-opening prayer. Baka it's time for us to open up na pwede na po yung ibang mga church member natin na pwede na silang mag-opening prayer. Ano po? Ano po ba? Meron po tayong lagi na lang ilang 2 o 3 lang lagi nagpe-pray sa ating offering exhortation. Baka pwede naman kumatok po sa mga puso ninyo na meron nang mag-open ng time na ako naman sister, ako naman pastor yung offering exhortation. Why? Kinakausap talaga ng Diyos, hindi na lang ako mapakalinan, lagi na lang ako nakaupo dyan sa upuan na yan. Gusto ko rin magpagamit sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Alright. So praise God, dahil po ang hangarin natin ay bawat isa ay lumago. So we need to go. So sabi dito, Jesus came and told to his disciples, I have given all the authority in heaven and on earth, therefore go and make disciples. So, hindi tayo sinasabi ng Panginoon na stay lang kayo sa Abundant Life Church, but He's saying, go and make disciples. Marami tayong kapitbahay, marami tayong mga kakilala dito sa Savannah, sa Kawayan, sa Angeles. Meron pa tayong mga iba't ibang places dito. Hindi lang tayo nabubuhay dito sa Kawayan, ha? Meron pa tayong mga places na pupuntahan. Kaya therefore, we need to go. Amen? Alright. Number 2, so as we grow, pangalawa, we need to reap. So ito na yung oras na yun. So sabi ito sa Galatians chapter 6, verse 7 to 9, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. So, ano na yun? O tining oras, as we go, sinasabi naman ng Panginoon na sige, kailangan na nating anong rips Tagalog? Mag-ani. Kailangan nating mag-ani. So marami na tayong mga napunla na mga seeds, marami na tayong natanim, pero dapat na nating mag-ani dahil ito na yung oras. So ngayon ang Abundant Life main sa Bacoor
they have this so-called March with God. So they are going to like bring, kung sa atin sa church natin, each one bring one. Pero yan sa main, pero we are praying pa rin sa church natin. Ang dami nating gawain. So, ang lahat naman yun is for evangelism purposes. And then, so nakaka-excite din sa gawain natin this March na matatapos tayo sa March ng Holy Week, di po ba? So, sisimulan din natin yung washing of feet kung saan we need to experience also yung humility and everybody experience kung saan magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at magpagamit sa Panginoon. When Jesus teaches disciples, tinuruan muna sila magpakumbaba ng Panginoon at nilinis sila ng Panginoon bago sila i-send out sa different places. So we need to reap. Kailangan natin mag-ani. We need to be ready. Mag-ready na tayo sa puso natin na kailangan natin mag-ani sa harapan ng Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon na mag-ani na tayo dahil ito'y oras na. Amen? Oras naman na, ang dami nating gawain na. So, mga kabataan, ang daming naisip kong program. At syempre, pero hindi naman ako makikialam kay Pastor Noah. Pero minsan naisip ko pag dumadaan kami sa court, bakit ang daming court dito sa Savannah? O pwede rin mag-basketball yung mga lalaki, tapos yung mga babae mag-volleyball for evangelism purposes, no? Tsaka pwede rin mag-badminton. Ang daming mga different clubhouse dito sa Savannah that we can also use that for evangelism reasons. But anyway, praise God pa rin dahil oras na mag-ani tayo. Ito po yun sa main, sa March for Jesus, bring someone from your life group to church. So, nakatuwa rin kasi this kind of scenario we're in, yung kanilang purpose is hindi lang mag-akay, kundi maging kasama rin sa church. So, sana rin tayo, hindi man ito yung ating panggawain sa church ito, pero pinapala ng Panginoon na meron tayo dapat responsibilidad na magdala tayo ng kaluluwa sa church para maging kabahagi natin sila. Amen. Amen. So continue po tayo. So we have go, we have reap, pangatlo ay obey. Obey. So in James chapter 1 verse 22 to 25, ano sabi dito? But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only following yourselves. For if you listen to the word and do not obey, it is like a glancing at your face in a mirror. 22, but, 24, tama ba ako? You see yourself, okay, balik tayo. Verse 22, but don't, 24. Balik 24. So you see yourself, walk away, and don't forget what you look like. Verse 25. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Amen. Sa Tagalog, basahin natin in Galatians chapter 1 and James, Santiago chapter 1, verse 22 to 25. Verse 22 sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang sa salita at hindi nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang kanyang sarili, agad nalilimutan ang kanyang ayos. Verse 25, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao ay hindi isang taong pakinig lamang na pagkatapos ay nililimot. Ang taong iyan ay pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Amen. So we need to obey. Sumunod tayo. So as we grow deeper in the Word of God, as we grow deeper sa atin sa Panginoon, so kailangan natin pala sumunod sa Kanya. Why? Kasi kung hindi tayo susunod sa Kanya, ano pong mangyari sa buhay natin? Katulad tayo ng isang taong humarap sa salamin, pagkaalis niya, wala na, hindi niya namalala ang itsura niya.
But therefore, sabi ng Panginoon, pero kung sumusunod tayo at pinagbubulay-bulay natin sa tanan ng Diyos, ang bawat gagawin ngayon ay pagpapalain nyo ng Panginoon. Amen? So, salamat po sa mga kapatiran natin na unti-untiin pong nagre-respond sa Panginoon. And then another prayer topic po na meron tayo, this coming Sunday, we're going to also talk with our ministry heads na magsisimula na silang mag-respond sa mga tawag ng Panginoon. Marami po tayong mga certain departments na medyo ngayon po ay nagpaparamdam na kailangan ng punan. Andyan po yung ushering ministry, andyan po yung music director and everything. So ang dami pong mga gawain pa sa church na kailangan po ng mga tao natin. So therefore, our prayers that may the Lord fill up or fill in yung individual persons na ayon sa kalooban ng Panginoon. So we need to obey. Pag sinabing obey, sumunod ikaw. So katulad po ng isang bata, kapag sinabi niya, anak, huwag ka pumunta dyan, mapapasok ka, makukuryente ka. Ay, itong batang tumakulit no? Sige, bahala ka nga dyan. Oh, nakuryente ngayon. Ano gagawin ng batang yun? Iiyak siya. Kasi nakuryente siya o di kaya napaso siya. Ganun yung gusto ng Panginoon. Ayaw mong sumunod sige, mararamdaman mo yung ayaw mong sundin. Makakatikim ka kung ayaw mong sundin. So kung gusto mong magpagpalain tayo ng Panginoon sa bawat gagawin natin, we need to obey. Amen? So number 1, we need to go. Pangalawa, reap. And then pangatlo, we need to obey. Pangapat po, kailan? When? Ito po yun. When? John chapter 4 verse 35. Ito na po yun. So John chapter 4 verse 35, sabi dito, you know the saying, 4 months between planting and harvest. But I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. Ito na, ngayon na. Hindi bukas, Pastor, kasi busy pa ako sa school Busy pa ako sa trabaho. Kasi group leader, kasi marami pa kasong project, pagtitawag ka na ng Panginoon na dapat mag-ministry ka na rin. Hindi pa ako ngayong year kasi hindi pa season ko. May mga sa atin, mga Kristiyano na sasabihin na, kasi ang daming excuses. Ang daming excuses na pagtatawag sila ng Panginoon. Paano kaya pag sinabi ng Panginoon, sige, mag-excuse nga rin ako, mamaya ko na lang ikaw pagpapalain. Mamaya ko na lang din sasagutin yung mga panalangin mo. Kasi marami kasi kang ganito Ano kaya kapag ganun si Lord? But the Lord is not like that. Kasi, Pastor, nahiya pa ako Mahihain kasi akong tao. Hindi kasi ako katulad ng ibang tao na medyo mabilis lang sila makapag-adjust, ganun po. But no, sabi ng Panginoon, when to start? Today, ngayon na. The fields are already ripe for harvest, sabi dito. So, hindi na bukas, hindi na sa mamaya, kundi ito na. Sabi nito ng Panginoon, when? Kailan ba dapat? Kailan natin sisimulan? Ngayon na po. Praise God sa mga buhay natin. Alam ko po ang bawat sa may pinagdadaanan sa ating, kung problema lang pag-usapan natin, maraming problema ang tao. But if you're going to draw closer sa Panginoon at doon ka humuhugot ng lakas sa Kanya, then definitely magiging malakas tayo. Hindi tayo panghihinaan, kahit gaano man kawik yung sarili natin, kahit gaano man kawik yung puso natin, sa mga challenges, sa mga interrelationship na mga problema. Kumbaga, minsan hindi tayo ganun kagaling sa interpersonal na relationship sa ibang tao. Pero if you're drawing sa Panginoon, if you are lumalapit ka sa Panginoon na mas malapit palalo, doon mararamdaman mo, gaano pala kagaling si Lord sa buhay natin. Amen? Marami tayong prayer topics, marami tayong mga problema, but if you're going to let the Lord works sa buhay natin, hayaan mo si Lord. Lord, anak mo ako, di ba? Sabi mo sa iyong salita, sino mang tumanggap sa Kanya ay binagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Anak ako ng Diyos.
Anak mo ako, Panginoon. Gusto kong maranasan yung pagiging isang anak mo. Tayo nga na mga magulang, gusto natin maging yung the best. That's the reason why if you will going to take a look yung ating mga kabataan ngayon, sobra silang masyadong mabilis magtampo, mabilis sila mapanghina ng loob. Kasi nga tayo mga magulang, gusto natin maging maayos yung buhay nila. So as much possible, pag alam mong mapapasok sila, inuunahan nyo na sila ngayon. At hindi nyo na pinaparanas na mapasok sila. Kaya yung, kumbaga sa generations ngayon, sabi nila, yung mga kabataan ngayon napaka-weak emotionally. It's because of us, mga magulang. Why is it? Kasi yung mga magulang, dati, kung isipin ninyo, gaano ba naging, paano ba ang pagdidisiplina ng mga magulang natin before? Sobra-sobra, di po ba? Grabe sila mamalo, grabe sila magsalita sa iyo, grabe sila magparusa. Pero tingnan nyo naman ang naging kahinatnan. Ito tayo ngayon, matigas, malakas. Ganito tayo kumbaga, kahit anumang pagsubok yan, kahit anumang uri ng panahon, matibay pa rin tayo tumatayo. Pero ngayon kasi mga kabataan ngayon, because sabi ng mga magulang na, sige, ayoko paranas sa kanila yung kahirapan, ayoko dapat maranasan ng mga kabataan to na dati-rati kasi ito yung naranasan namin, dapat hindi na nila maranasan yon. Gagawa ko ng paraan, magtatrabaho para sa nila, para maging maayos yung buhay nila. Kaya ngayon, if you're going to take a look yung mga anak natin ngayon, sobra silang weak emotionally. It's because of us. But let's pray. Let's pray sa mga anak natin na matutunan din nila, maunawaan din nila sa Panginoon na, Lord, ikaw kailangan ko ng patnubay mo. Kailangan ko ikaw mismo, Diyos, yung hindi ko kayang disiplinahin yung anak ko, pero I'm surrendering everything sa iyo, Panginoon. Hindi ko talaga kaya to, pero I'm giving my 100% sa iyo. Ikaw na yung bahala sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa guidance nila, sa physical life nila, sa trabaho nila. Lord, ikaw na. Then therefore, kapag sumisurrender tayo sa Panginoon, hindi naman tayo mapahiya ng Panginoon. Amen. Always the Lord is answering sa kabutihan ng bawat isa. So if you want to grow, then definitely you have to go. Pangalawa, you need to obey, you need to reap, and then when? It's this time. Ngayon na po yun. Amen. So may the Lord bless us tonight, and then we may understand more on, Lord, gusto kong lumago. Paano po ba, Panginoon? So, nakakatuwa po kasi yung mga kabataan natin ngayon, yung mga ating mga young pro, sisimula na po sila bumalik ulit sa mga life group nila, hanggang sa nagiging masyado na silang excited na mag-life group every day. So, remember, tayo mga harvester, our responsibility is to plant the seed. Our responsibility is to plant and water the seed. Alright? Amen? Pangalawa, our responsibility is to pray. We need to pray sa Panginoon. Lord, hindi ko kaya na magpalago kasi pumunta na tayo, nagbahay ka na sa ng Diyos, hindi naman lagi, nakukulitan na naman din kapitbahay natin, every Sunday na lang, uy sister, sige na, pumunta na sa church. Sobrang kulit mo, hindi na tuloy pumunta sa church. Pero let the Lord, sige Lord, ikaw na bahala. So, our responsibility is to pray. Next, our responsibility is to participate. If you want to grow, then we have to participate na sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako na magbahagi ng salita ng Diyos. Ready na yung puso ko. Paano ba? Paano ko ba sasabihin ito? Sige Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng mga words na dapat kong sabihin na naaayon sa iyong kapangyarihan, na naaayon sa dapat na maunawaan ng mga taong ito. Lord, our responsibility is to harvest the field because it's our job. Amen? So ngayong gabi, tayo po ay pagpalain ng Panginoon na dapat sama-sama tayo lumalago. Sama-sama tayo nag-grow. Not only just to obey, but in everything, kailangan natin mag-go, kailangan natin mag-obey, and we need to reap. Also, it is time for us to be used by the Lord para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? May the Lord bless us as harvesting the harvest with the harvester. Sabi natin kanina sa 1 Corinthians, si Apollos yung nagdidilig,
Si Pablo yung nagtanim, pero ang Diyos yung nagpapatubo sa bawat puno na ating pong natanim. So may the Lord bless us tonight at makita natin. So it's not important who does the planting or does the watering. What is important is that God makes the seed grow. The one who plants and the one who waters work together with the same purpose, and both will be rewarded for their own hard work. For we are both God's workers, and you are God's field, you are God's building. Sa gabing ito, nawa tayo ng mga anak ng Diyos, huwag tayo magsasawa sa papanalangin sa ating mga kamag-anak na gusto nating ma-save din sa Panginoon. Amen. So sa gabing ito, huwag tayo magsawa na ano ba yan, lagi na lang ako yung pupunta sa church tuwing prayer meeting, wala na bang iba? But no, let's continually be used by the Lord na sa gabing ito, makita natin na it's the Lord purpose, it's the Lord way o paano tayo dapat magpakilala at mamagamit ng Panginoon sa Kanya pong ubasan. Amen? So tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin sa Panginoon. At sa gabing ito, we ask your presence, Father God, na muli po namin maranasan yung kabutihan niyo po sa amin. Hindi ka nagkulang kailanman, Panginoon. Minsan may mga oras na kami po, Father God, ay nagiging mahina sa aming po mga problema. At Father God, salamat Ama o Diyos, dahil kayo po pa rin po yung Diyos na kasama po namin. Dalayan po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami maging matibay sa pagharap ng bawat panahon. Turuan niyo po kami, Panginoon, na sumandal sa iyo lagi sa anumang pinagdadaanan ng buhay po namin. Dahil alam po namin, hindi niyo po kami, Panginoon, pagkukulangin sa bawat oras, Panginoon. And therefore, Father God, we entrust to you our life. We entrust to you our business. We entrust to you yung pinagkakakitaan po namin. We entrust to you lahat, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, even our finances belongs to you. And Lord, even our life belongs to you. Our ministry belongs to you, Lord. Turuan niyo po kami, Panginoon, na patuloy pong sa iyo lamang umaasa. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Yes, Lord, ito yung panalangin namin, Ama. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na ikaw. Ikaw lang ang sasambahin, pag-ibig man ay magdilim, Jesus. Tunay nga, O Diyos, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo noon paman. Ulitin po natin. Ikaw lang ang pag-asa ko, laging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na ikaw. Ikaw lang ang sasambahin, pag-ibig man ay magdilim, Jesus.
Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kapatid, idulog mo sa Diyos. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi. Lahat ng pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi. Lahat ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Panginoon, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili. o minsan pa, Panginoon. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi. Lahat pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi. Lahat pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan na pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, kahit kailan, O Diyos, kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagkulang sa buhay po namin. Lord, dumudulog po kami, Panginoon, sa oras pong ito. Sa aming mga panalangin sa iyo, O Diyos. Lord, tugunin niyo po, Panginoon, sa bawat i-utter ng words po namin, Panginoon, right now. We pray, Father God, dinggin po ninyo, Panginoon, ang aming po mga panalangin. Salamat, O Diyos, dahil binigyan niyo po kami ng karapatan na maging anak mo, Panginoon. And therefore, madali po kami makalapit sa iyo. At hindi niyo po kami papahiya sa mundong ito, Panginoon. And we ask, Father, your presence na patuloy po namin maranasan, Panginoon, ang kabutihan niyo po at kadikilan niyo po sa buhay po namin.
Lord, tinataas po namin, Panginoon, ang buhay po namin mga church members, Father God, right now. Sa pangalan ni Jesus, Lord, sa lahat pa ng kapatiran po namin na ngayon pinaharanas sa iba't ibang problema, kayo po, Diyos, Panginoon, maging kasangkapan nila sa gabing ito, Panginoon. Magpayag po kayo, Panginoon, ng salita sana, Panginoon, na pangahawaan nila na kayo po, Diyos, ang siyang tumawag. Kayo pong tumawag sa kanila, Panginoon. Therefore, kayo pong bahala sa buhay po nila, Panginoon. Huwag niyo po kayong pagkukulangin, Panginoon, right now. Lord, sa mga kapatiran po namin, panaharanas ng iba't ibang sakit right now, Panginoon. We pray, Father, na kayo po ang Diyos na siyang magpagaling sa anumang karamdaman nila. Meron po sila, Panginoon. We pray, Father God, for Eli, Panginoon. We pray, Father God, sa ipong mga kapatiran sa Sosoka family, Lord, sa buhay po ni Nanay Flor, sa buhay ni Sister Lilia, Panginoon. And therefore, Father God, sa lahat kay Zane, Panginoon, we pray, Lord, na kayo po, Diyos, ang siyang magpagaling sa bawat isa na nangangailangan, Father God, ng katugunan sa kanila po mga panalangin, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang aming Diyos na mabuhay. Kayo po ang Diyos na meron po kami, Father, kailanman, Panginoon, hindi niyo po kami, Panginoon, iiwan. At alam po namin na meron po kami kasagutan sa mga panalangin ito, Father God. Lord, we declare your presence sa pong kalagitnaan right now, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang siyang mapapurihan sa buhay po namin, Panginoon. Lord, we praise you. We praise your name, Father God. Sa lahat, Father God, ng mga church member po namin, maranasan po nila, Father God, ang kabutihan po ninyo, Panginoon. Let's continue to pray. Panalangin natin ating bansang Pilipinas. Kung alam niyo po nararanasan ang nangyayari sa bansang Pilipinas, iba't ibang mga problema ng pagtaas ng mga bilihin, problema ng pagtaas ng bigas, ng mga bilihin sa palengke, mga problema na kung saan dami. But let's pray for our nation na ang Diyos ang siyang magpakilala sa bawat Pilipino. Let's pray all together. Heavenly Father, we pray, Father God, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, na ngayon po, Panginoon, nakakaranas, Father God, ng iba't ibang panahon, Panginoon, especially yung El Niño, Panginoon, sa maraming places na bansa Pilipinas. We pray, Father God, na pasaganahan niyo rin po, Panginoon, yung ng tubig, Father God. Huwag niyo pong hayaan na maranasan, Father God, ng bawat Pilipino yung tunay, yung sobrang lakas, Father God, ng init, Panginoon. At we pray, Father God, na kayo po, Diyos, ang siyang makilala ng bawat Pilipino, bawat bansang Pilipinas, Father God, na magbalik loob sa iyo, O Diyos. Na makilala pa nila kayo, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas. Bilang sa Kristiyanong bansa, Panginoon, we pray, Father God, ng bawat isa ay luluhod sa iyo, Panginoon. Marapit na naman po, Panginoon, ang Holy Week, Father God, na kung saan gagunitayin yung pagkamatay niyo po sa cross. But we pray, Father God, na may iba pa Panginoon, kanila po ang pagkakilala sa iyo. At yun ang lahat ng bagay na tinapos nila po sa cross ng Kalbaryo, Panginoon. At hindi na po kailangan ng mga tao na magpahirap ng kanilang pong mga sarili. At kailangan, Panginoon, nila ay magtiwala at tanggapin kanila, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang pong buhay. Let's pray, Father. We pray for our government officials and our leaders, Lord. Now, may you, Lord, give away, Panginoon, lalo na yung pong Presidente, Bongbong Marcos, Lord, yung wisdom na nagmumula sa iyo. Even, Father God, yung fear, yung pagkatakot sa iyo, Panginoon, magkaroon po sila, Father God, all our leaders, Lord, from our President down to our barangay captains, Lord, na makakilala sila sa iyo, O Diyos. Kayo po, O Diyos, ang pinanggagalingan ng kapangyarihan, Panginoon, at kayo po, O Diyos, ang siya maging saksi rin po nila, Panginoon, sa aming pong mapuso. Magkaroon sila ng takot sa iyo, Panginoon, sa paglilingkod sa aming pong bansa. And therefore, Father God, we pray, Father God, magkaroon ng kaayusan, peace and order, Father God, at lahat, Panginoon, ng mga bawat Pilipino, Panginoon, na hindi makaranas ng kagutuman, Panginoon, sa anumang panahon, Panginoon. Father God, this nation belongs to you, Panginoon. Ang bansang Pilipinas ay para sa iyo lamang, O Diyos, Panginoon. And therefore, Father God, we pray, Panginoon, sa aming pong mga kapatiran, sa aming pong mga kapwa Pilipino, na magbalik loob sila, Panginoon. Itakwil na po nilang mga kasalanan at muli po nilang hinahanapin kayo, Panginoon, O Diyos, at magbalik loob sila, Panginoon, sa iyo.
Father God, we pray, Father God, na kayo din po, Panginoon, ang siyang magpagaling sa aming pong bansa ng mga problema na po nararanasan, yung tagtuyot, Panginoon, yung corruption, Panginoon, yung maraming problema, Father God, ng bansa Pilipinas. Lord, pagalingin niyo na po, Panginoon. I know, Father God, hindi ganun kadali, but we pray, Father God, in your due time, Panginoon, we pray, Father God, na mararanasan, Panginoon, ang pagpapagaling niyo po sa bansang Pilipinas. Maraming salamat, O Diyos, dahil kayo po, Panginoon, ang siyang ang aming Ama, Panginoon, ang aming Diyos na nagpapakilala din po, Panginoon, sa bawat bansa, Panginoon. At alam po namin, Father God, ililigtas niyo po, Panginoon, sa anumang kapamakan. Especially, Father God, sa laban sa China, Panginoon, we pray your protection all over us, Panginoon. Amin ko, maliit na bansa lang po, Panginoon, sa Pilipinas. But Father God, marami po mga Kristiyano ang patuloy pong lumuluhod at nananalangin sa iyo at hindi niyo po kami, Panginoon, pagkukulangin at hindi niyo po bayaan sa maraming bansang sasakop sa aming bansa, Panginoon. Lord, we pray, Father God, for healing ng bansang Pilipinas, O Diyos. Let's continually pray. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil kayo po, O Diyos, at nakakalang, Panginoon, ng buhay po namin. And we pray, Father God, sa oras pong ito, na we pray, Father God, na bigyan niyo po rin po kami ng kalayaan, Panginoon, na makilala po namin kayo, Father God, ng lubusan, especially, Father God, yung mga mahal namin sa buhay, na nangangailangan, Father God, ng pagkatakot sa iyo, Panginoon, Diyos. Ay po mga kapitbahay, mga masawa, mga manggagawa, Panginoon, mga anak, mga magulang, Panginoon, na patuloy po namin pinapanikluhod sa iyo na kayo po, Diyos, din po mapakilala sa buhay po nila, Father God. At tanggapin nila kayo, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas. We also pray, Father God, right now, na kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng security. And Father God, maranasan po namin, Panginoon, na tanging sa iyo, Diyos, Lord, hindi niyo po kami, Panginoon, pababayaan sa mga sitwasyon na meron po kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. At patuloy po namin pinapanalangin na ang bawat isa, Father God, ng mga anak ng Diyos ay makatagpo, Panginoon, ng kasapatan sa iyo, Diyos. Lord, we pray also, Father God, sa mga pinagkakakitaan po namin. Lord, we pray, Father God, na kayo po, Panginoon, ang siyang mag-provide sa mga pangailangan po namin. Lord, we pray sa mga business na meron po kami, especially, Lord, sa mga trabaho po namin, kayo po, O Diyos, ang siyang mag-bless na mag-bless so we can also bless others, Father God. Dinudulog po namin, Panginoon, ang Abundant Life Church, Lord, sa gabing ito. Na, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, makita po namin, Panginoon, na bawat isa, Father God, na nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Salamat, Father God, sa mga answers na meron po kami. Salamat, Father God, sa mga katugunan na binibigyan niyo po sa amin lagi, Panginoon. At bawat anak ng Diyos na nanalangin sa iyo, Lord, salamat din po sa katugunan ng iyon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, O Diyos. At patuloy po namin itinataas ang iyong pangalan sa gabing ito. We also pray, Father, for our education, our healthcare system, Panginoon. Yes, marami nagkakasakit na walang, Panginoon, health card. But we pray, Father God, na bigyan niyo po, Panginoon, ng katalinuhan. Yung aking pong mga nasa departamento ng health, Lord, na bigyan niyo po sila, Father God, ng katalinuhan na maging maayos, Lord, yung pamamalakad sa bansang Pilipinas, especially yung mga public hospitals po namin, Lord, na mabawasan yung rate, Panginoon, ng kamatayan. But therefore, Lord, ang bawat isang Pilipino, Panginoon, na patuloy pong nakapagaling at nagiging malakas, Father God, malusog na mga mamamayan, Panginoon. We pray, Father God, also for the crime rate, the graft and corruptions, and also for human trafficking. Lord, we pray, Father God, na kayo po, O Diyos, ang siyang may pakilala din po sa bawat social media na meron po kayong, Panginoon. Hindi lang dahil sa gusto lang nila, Panginoon, magpakilala, but Father God, we pray na kayo po, Panginoon, ang pangalan niyo po, Panginoon, ang sang masimulan din po na may palabas sa different, Father God, media all over Philippines, Panginoon. Lord, kapag ang bansang Pilipinas ay muling nanikluhod sa iyo, pagpapalain niyo po ng pagpapalain. Alam po namin iyon, Father God. Maraming salamat, O Diyos, dahil kayo po ay kasama po namin. At alam po namin, Panginoon, na hindi niyo po babayaan din po sa nagutumin, Panginoon, ng bawat mamamayang Pilipino. Father God, right now, we also pray for the body of Christ and churches, Lord, na lahat-lahat po dapat ang mga anak ng Diyos sama-sama nananalangin for your protection ng bansang Pilipinas. And we also pray, Father, for your divine intervention and deliverance, Father God, for our bansang Pilipinas, Panginoon.
At patuloy po namin hinihiling na kayo po, Panginoon, ng siyang o Diyos, na makilala, Panginoon, at higit po sa lahat, may tayag, mahihayag, Panginoon, sa bawat labi, sa anumang tribo, Panginoon, sa anumang uri ng tao, Panginoon, at higit po sa lahat, kayo po, Panginoon, o Diyos, ang siyang mahayag, Father God, sa pamagitan po ng salita. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po ang inyong mga lingkod sa pagpapalawak ng mabuting balita sa different places, Father God, and reaching out, Panginoon, ng iyong mabuting balita, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil kayo po, Panginoon, ay kasama po namin at alam po namin na hindi niyo po kami, Panginoon, pagkukulangin. Lord, bless every one of us continually, Panginoon. Sa lahat, Father God, ng gagawin po namin sa buong bansa, Panginoon, at patuloy po namin maramdaman yung peace and order that is belongs to you, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito ng iyong mga anak ng Diyos na sama-samang nananalangin para sa iyong bansa, Panginoon. And therefore, Father God, nag-isa pa kami. We are more than 2, we are more than 3, Panginoon. Alam po namin, diringgin niyo po ang bawat panalangin na meron po kami, Panginoon. Salamat, Father God, for this. And we pray, Father God, for economic stability, Panginoon, especially for our fellow citizen, Panginoon, ng bansa Pilipinas. Ano po ang trabaho nila, Panginoon? Is it farming, Panginoon, fishing, Lord, sa iba't ibang agrikultura, Panginoon? We pray, Lord, na pasaganahin po niyo po muli ang bansang Pilipinas. Just like, Father God, way back 1990s, Lord, kita niyo po, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Lord, na sobrang yaman, Panginoon, way back 1950s, Lord, whatsoever, Panginoon. But we pray, Lord, makita rin po namin ng mga next generations na pinagpapala niyo po, Panginoon, muli ang bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus, Lord. Lord, thank you for answering our prayers, Lord. At alam po namin, Panginoon, sama-sama po kami, Panginoon, nananalangin para sa kabutihan, Panginoon, at para sa kaginawan, Father God, ng bansa na po namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil meron po mga lingkod po ninyo na lagi po, Panginoon, naglala ng oras para panalangin ng bansang ito, Panginoon. Hindi po mawawalan ng saysay yung bawat panalangin na sinambit po namin because we know, Father God, we are your children and you are always, Father God, listening to our prayers, Father God. We thank you. We praise your name, Father God, sa gabing ito. Patuloy po namin, Panginoon, i-declare that Jesus is belong in this place, Father God, ng bansang Pilipinas, Lord. You are, Father God, for Philippines, Panginoon. Jesus is for Philippines, Panginoon. Therefore, hindi niyo po ang Panginoon abayaan na mapahamak lang, Panginoon. But therefore, Father God, we trust to you ang bansang Pilipinas, Father God. We thank you. We praise your name, Panginoon. Sama-sama tayong manalangin. Let's pray for the personal prayer topic na meron tayo sa Panginoon. We also pray, Father God, right now, sa pong mga personal na prayer topic, digin niyo po ito, Panginoon. Let's pray all together. Heavenly Father, we ask again, Panginoon, sa gabing ito, ang katugunan, Panginoon, sa mga panalangin na meron po kami, Father God.
Again, tinatas po namin, Panginoon, ang aming pong mga kapatiran na meron pong mga sakit. And Father God, thank you for the healing of Elijah. Thank you, Father God, for the healing of Sister MG, Panginoon, na ngayon po ay nakaranas ng fever and lagnat, Panginoon. Thank you, Father, for the healing of Saint, Father God, sa bite, Panginoon, or sa kalmot ng dog, Father God. We pray na pinigaling niyo po sila, Panginoon. At sa po mga kapatiran, Lord, Tita Lilia and everybody else, Father God, sa Soka family, Lord, kay Sister Elma, and everybody else, Father God, na may mga sakit, Lord, alam po namin na sila'y pinagaling niyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, nalangkin po namin yung kabutihan po ninyo, nangad po namin, Panginoon, ang kasagutan sa mga panalangin ito, Father God. At Father God, muli po namin tinataas sa iyo yung pinamataas sa puri, parangal at pagsamba. Alam po namin, Panginoon, Diyos, sa bawat panalangin po namin, dinirinig niyo ito, Panginoon. Father God, salamat, Father God, sa pagkakaisa, Panginoon, ng bawat church member na nandito po, Panginoon, na naglaan ng kanilang pong oras para po manalangin. Salamat din po, Panginoon, dahil ko po yung katugunan sa bawat panalangin na meron po kami, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay rin, Father God, namin po, Pastor Noah, as he celebrates his birthday, Lord. I pray, Father, for more blessings upon him. Mas marami pong kabataan pa mas makakalala sa iyo, Father God, because of his life, Father God. Mas lalo niyo pong papalawigin ang kanya pong buhay upang sa ganun sa ministeryo niyo po, Panginoon, at patuloy niyo po siyang gamitin pa, lalo, Panginoon, for your glory, Father God. We also pray, Father, for our pastors, Lord, especially sa buhay na aming Pastor Joe. Lord, patuloy po namin dalangin na kayo po ang siya magbigay ng wisdom sa buhay po niya in his leadership in this church, Lord. Also pray, Father, for our Pastor Grace, Lord, and Pastor Aris, Father God, Amahan ng bawat pastor po namin, Panginoon, na patuloy niyo po ang pagkaisahin na nanggagaling po sa iyo, Father God, yung katalinuhan on your leadership, Father God, para po magampanan po namin yung bawat departments na meron po kami. Lord, we pray, Father God, this coming Sunday, as we talk to our head, Father God, ministry heads, Lord, na buksan po nila yung kinapong mga puso din po, Panginoon, na magpagamit sa iyo for each department na meron po kami, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbubukas pa yun ng panibagong month, Lord, as we enter, Father God, ng month ng March. We pray, Father God, na patuloy po namin pag-alabin niyo po, Panginoon, namin pong puso na magpagamit pa sa iyo lalo, Father God. Maraming salamat, O Diyos. Dalalan po namin, Panginoon, ang bawat panalangin pa namin ay hindi po mawala ng saysay because you are listening to our prayers, Lord. Yes, we know it. And we know it, Father God, that you will answer in every prayers that we have, Father God. Maraming salamat, O Diyos. Ingatan niyo po ang bawat sa amin. Huwag niyo pong hayaan na mawala yung mensahe tinanggap po namin sa iyo sa gabing ito, Panginoon. And as we grow, Father God, yes, we will go. We will obey you, Father God. We will reap, Panginoon. And this time, Father God, we pray na ngayon din po, Panginoon, gamitin niyo po kami, Panginoon, sa pagpapalawak po ng maraming ng iyong mabuting balita. Sa iyo po, Panginoon, namin binabalik yung pinakamata sa puri, para nga pagsamba, dahil alam po namin, kayo po, Panginoon, ay makasagutan sa mga panalangin. Maraming salamat, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Praise God. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. And ngayong oras pong ito, tayo po ay dadako sa ating pagbibigay. And before we pray, just want to read from Deuteronomy chapter 15, verses 10 to 11. It says, "Give generously to them, and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to." Verse 11, "There will always be poor people in the land. Therefore, I command you to be open-handed toward your fellow Israelites who are poor and needy in your land." So yung context po kasi nito, the Lord is reminding the Israelites to give generously sa mga, especially sa mga nangangailangan, no? Kasi may mga tendency sila to think of
ayaw nilang magpautang, magpahiram kasi baka nalalapit na yung 7th year. Kasi kapag ganon, there is a parang tradisyon na ika-cancel out nila yung debts, yung mga utang nila kapag dumating na yung 7th year na hindi nabayaran. So it's a tradition for them sa mga pinautang nila. So may mga ganong thinking. May mga ganong thinking yung mga Israelita na ayaw magpautang kasi baka malapit na yung 7th year tapos hindi sila magbayad. So sinasabi ng Panginoon na maging open-handed sila, maging generous sila, and wag silang maging mahigpit, lalo na sa mga nangangailangan. Kasi kapag naging ganon, they are guilty of sin. Amen. So ganon din po kasi tayo when it comes to giving. No? Minsan we are in doubt. Minsan, nagiging ganyan tayo kasi iniisip natin na baka hindi naman niya bayaran. Mga ganon, di ba? So ganon din yung mga naging struggles ng mga naunang tao sa atin na pinaalalahanan sila ng Panginoon. Kasi unang-una, the Lord has given us generously. So bakit po tayo magdadamot sa mga bagay na yun na biniyaya lamang ng Panginoon sa atin? Amen po. Praise God. So let's pray for a heart that gives generously for the Lord tonight. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing to. Father God, we thank you for your goodness. We thank you for your generosity. We thank you for your faithfulness and mercy, O Lord, that continuously abounds, Father God, sa aming mga buhay. Ngayon, Panginoon, Lord, you have proven how good you are. You have proven already how generous and loving you are, Father God, in terms of our finances, in terms of our salvation, in terms of your love, Lord. Kaya, Panginoon, sa oras na to, help us as we continue to grow spiritually. May we continue to be generous, Panginoon, and grow generously, Father God, for your glory and your kingdom, Panginoon. Lord, sa kabutihan nyo, nakikita ang pagmamahal at ganoon din sa amin, Panginoon, na makikita ang kabutihan na meron kami na galing sa inyo kung kami ay magiging mapagbigay katulad nyo, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng pusong mapagbigay katulad ng pusong nagbibigay ng katulad mo, Panginoon. And Lord, help us, Father God, that in everything we do in regards to our finances would be glorifying for your name, would be honoring for your name, and for the expansion of your kingdom here on earth, Lord God. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Father God, for all the blessings, for all the kasapatan, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin, Lord God. Patuloy, Panginoon, na ikaw ay buhay, dakila at mabuti sa aming mga pamumuhay, Panginoon. Lord, kaya karapat-dapat lamang, Panginoon, ang papurit pasasalamat at pagsamba, Panginoon, sa aming mga sa mga pagpapala namin ay ibalik namin sa iyo, Father God. Thank you, Lord Jesus, for everything that you have done. Thank you, Lord, for your continuous infilling, Panginoon, and reminding of how good and generous you are, Lord God. We thank you, Lord. We honor you and we praise your name. Sa iyo ang lahat ng papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give generously to the Lord po. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ito mayong lahat. Let's bow our head for the final blessing. Heavenly Father, we thank you, O Lord, for this opportunity. Na sa gabing ito, Panginoon, muli ay bumuka ang aming mga bibig upang kami ay magpupuri at magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa ginamit mo sa mga oras na ito. Na kami, Panginoon, ay muli ay nanariwa, nagkaroon ng kalakasan sa iyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa iyong mga pangako na kailanman ay hindi mo kami pababayaan. Lord, humahawak kami sa mga pangakong iyon. Alam po namin, Lord, na ang iyong mga gawa ay hindi mo pababayaan at gugutumin kailanman. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na sinagbigay ng panahon upang ikaw, O Lord God, ay mapasalamatan. At ganoon din, Panginoon, sa mga nanonood ngayon, extend your healing arm in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mo. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan, ng katagumpayan, ng pag-asa. Ikaw lamang, Panginoon, ang isang mapapurihan, mapasalamatan, magpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.